Okay, eto nga pong si Kulaong ay, nagdemanda po kaninang hapon, mga bandang tanghali, sa ombudsman at pinakasuhan po niya ang ating, NAPOLCOM chief. Hindi ko pa alam kung kasama ba si ano, si CIDG chief. Okay, tignan nga natin. Eto po ang, sagot diyan, may sagot diyan si Attorney Ralph Calinisan. Eto po sabi ni Attorney Ralph Calinisan, na malaki po talaga ang kumbaga malaki talaga ang ano dito, sinabi kay Kulaong. Ang sabi po dito, "Clear is the legal maxim. You cannot come to court with unclean hands." Pangalan palang peki na. Isang karangalan ang makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. We will proceed in making you and all your cohorts accountable in law. Katulad po niyan, nagdemanda siya. Kapag ito na-dismiss yung kaso ni Kulaong, naku, dagdag kaso na naman 'to. Marami po siyang puwedeng maging kaso talaga diyan. Sabi pa nga po dito, pangalan palang peke na. Isang karangalan ang, makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos ang ginamit pang ID, parang ano, parang yung revoke na ID. 'Di ba na-revoke na lisensya nitong si Kulaong? 'Di ba po? Ngayon ginamit na naman yata etong revoke license. Naku talaga si Kulaong. Ewan natin, kung ano 'yan, kung sino ba ang, abogado niyan o meron bang nagsabi diyan, kasuhan mo 'yan. 'Di man lang nila chinek, 'no? 'Di man lang muna nila tinanong kung eto ba'y talagang karapat-dapat talagang kasuhan si Sir Ralph Calinisan. Meron ka ba nakitang ID na Norman Mangusin? Kung ako nga hindi makakuha ng ID nun, pagpipilitan mo pa. Ano ginamit mong pangalan sa pagpapiyansa mo doon sa CIDG kung wala kang ID ng Norman Mangusin? 'Yan ang dahilan kung bakit po hindi kaagad makapagdemanda, hindi pala kaagad makapagpiyansa si Kulaong noong nakakulong. Kasi nga po, bukod sa naghihikahos, naghahagilap ng pera etong si Casper. Eto pong si Kulaong, ang kanya pong, residency ay nakuha po niya doon sa malayong bayan ng San Pedro, Laguna. Hindi naman 'to taga San Pedro. Sino nagbigay diyan? 'Pag yan po ay nakitang, ginamit talaga ni Kulaong ang sedula, at, nakalagay Norman Mangusin, naku po, yari. Kaso na naman yan. Kaso na naman kasi bakit? Pineke po yung kanyang ano, residency para makapagpiyansa, Dapat ang residency mo, doon sa bahay mo na inuuwian. Ang tanong, umuuwi ka pa ba ro'n? Uuwi ka pa ba doon, manganganib kang mahuli. 'Di ba? Kaya eto pong si Kulaong, talagang eto po'y ano po talaga 'to, notorious na ano tawag dito, law breaker. Notorious po talaga at wala po talaga 'tong ano, wala po itong iisipin kung hindi puro manlamang, manggago, mangtarantado ng mga nasa SOCMED. Eto pa nga sabi ni Pugenius, yung pinagmumura mo,
LTO, PNP, NBI at iba pa, tapos siya pa yung may mukha ng mga magdemanda kasi na-expose mga kalokohan mo. Bago na naman service, may nagpahiram na naman. Nakita niyo na yun yan, yung nagpahiram niyang kotse na yan? Imagine niyo napakayaman ni Culaong sumasakay sa ganitong sasakyan. Second hand. Hindi man lang brand new. Masyadong ano to eh. Eto pa sabi ni yung gusto po magkaso sa ombudsman laban kay Senator Raffy, please lang magdala kayo ng hindi revoked na driver's license. Baka mamaya pumunta pa siya kay Raffy Tulfo, ireklamo niya si Kalinisan. Naku, magmumukha siya lalong engot. Eto sabi ni Joy Pauline Mijares, as of March 6, 2026, Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos filed a case before the Ombudsman against Attorney Ralph Kalinisan. Okay, let's discuss how to file a complaint affidavit before the Ombudsman and other pertinent administrative procedures. To initiate an official complaint, the following must be submitted submitted to the Office of the Ombudsman, Central Records Division or regional offices. Dapat may verified complaint. Okay, affidavit, a written complaint under oath along with supporting affidavits of witness and evidence. Verified certificate of non-forum shopping. This must also be subscribed and sworn to. Number of copies, generally, the complaint should be in a number of copies equal to the number of respondents. For additional copies for the ombudsman with at least 2 being originally signed. Ngayon, yung identification po, the complainant must present 2 valid ID. Original identification cards. Ngayon po, naibigay lang ni Culaong ay yung valid original identification cards pa lang ang naibigay. Ang tanong, valid ba yun? Lisensya. Valid ba yun? Baka mamaya nakapangalan dyan, Francis Leo Marcos. Meron pang isa. Yung mga passport niya. Diba? Kaya talagang rally ni Culaong to para rally niya sa kanya sarili para ipagtanggol niya ang kanya sarili. Yan ang ginagawa ni Culaong. Okay. Eto pa. Will the revoked driver license presented affect the validity of his complaint affidavit? Yung pa sabi po dito, if an identification card presented to the Office of the Ombudsman is discovered to be already revoked, it will generally lead to the rejection of the documents as proof of identity and may raise issue regarding the credibility of person submitting it. Okay? The document will not be accepted as a valid ID as a formal identification during investigation proceedings. The Ombudsman strictly requires valid government-issued IDs with picture. Ito pa po, the complaint. Affidavit submitted may be considered deficient, requiring the party to submit a valid active ID. Okay, there can also be a criminal administrative liability in case of using a known revoked or falsified ID and could lead to further investigation for potential violations such as perjury of falsifications of document depending on where the people knew the ID was revoked. Okay, there can also be a criminal administrative liability in case of using a known revoked or falsified ID and could lead to further investigation for potential behaviors such as perjury or falsification of documents depending on whether the person knew the ID was revoked. Ngayon, moreover, there will be a need for substitution wherein the party will be
required to present an active, valid government-issued ID. Example, UMID ID, passport, driver's license to proceed with any formal action. Nagmukha siyang may toyo dyan eh. Ayan. Talaga pong makapal po mukha nito at magkakaso. He who comes to court must come with clean hands. O yun, meron po tayong tinatawag na clean hands doctrine. Kapag nagkaso ka, dapat malinis ang kamay mo. Dapat hindi ka balahura. Dapat hindi ka akala mo kung sino sa SOCMED. Dapat hindi ka nangalipusta ng mga OFW, saka ng mga person with disability. He who comes to court must come with clean hands. Init lang, mukhang may toyo, talagang may toyo. Hindi lang mukhang may toyo, talagang may toyo. May toyo naman po talaga yan eh. Hindi na po yan na gagaling. Yung toyo niyan, talagang panghabang buhay na. Richie Collins, in short, dapat wala kang kaso. Dapat hindi ka magkakaso. So, tignan natin kung ano update dito sa mga darating po na araw, dito sa mga kaso-kaso ni Kulaong. Kasi nga po, alam naman natin na ito, sa totoo lang, ito, basura lang to, lahat ng kwenta, mababasura lang yan. Pero syempre, di ba, kumbaga sa manok, si Kulaong, kumikikig pa. Kuya Henry, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha yang Kulaong? Pabiktim ang gunggong. Yun nga. Anawim, ayaw pang manahimik ng conman. Yun nga po. Nagpapansin lang yan, sabi ni Richie. Pinagbibitiw pa si Sir Kalinisan. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.